Lagi kong sinasabi ho na ang gospel of salvation, ito lamang tanging paraan para ang tao ay makakilala sa Diyos, ang tao ay magkaroon ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa, na sa oras na siya ay mamatay, ang kanyang kaluluwa hindi sa impyerno kung hindi pupunta sa langit. Basahin natin, Tagalog. Isang siguro mamalubad din eh. Yan natin. Yan, nakinig. Titignan natin ha. Kasi napakahalaga nito sa atin. Kasi lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Subalit tayo ho, lahat ay mamamatay. Ngayon, pag tayo ho'y namatay, may langit at may impyerno. Gagawa ang Diyos ng paraan para bago tayo mamatay, ang ating kaluluwa ho ay makakasigurado sa langit. Kasi ang impyerno po'y apoy. Yung ang tayo nagluluto at tayo napapasok, ang sakit. Lalo na ho, kung tayo ho'y pupunta sa impyerno. Basahin ko po sa 1 Corinthians chapter 15 verse simula ko sa 1. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat binigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. O, tingnan ninyo. Ano ho ang gospel of salvation? Si Kristo ay namatay sa cross para sa ating mga Kasalanan. Ang tanong, ano tong kasalanang tinutukoy ni Kristo? Kasalanan, nakakamatay tayo ng kaluluwa. Di ba? Kasalanang ikamamatay ng ating kaluluwa. Saan? Sa impyerno. Kaya siya namatay sa krus. Para ang ating kaluluwa ay hindi pupunta sa impyerno. Anong gagawin natin? Para maiwasan natin sa oras na tayo mamatay, ang ating kaluluwa pupunta sa impyerno. Ano ang gagawin natin? Kaya dapat ho maintindihan natin ang ating sitwasyon sa umagang ito. Ha? Dahil hindi ho lahat ng kasalanan na iniisip po ng tao masama. May kasalanan po na ito ho'y nagdudulot sa atin para tayo hindi makakarating sa Diyos. Ito yung kasalanang tinutukoy dito. Ito ho yung uri ho ng kasalanan. Ito'y nalang isipin natin. Ito isipin natin. Bakit itong Jesus namatay sa krus para sa kasalanang ito? Kung ang kasalanang ito'y ordinaryo lamang. Ang kasalanang ito, hindi ito yung nagkamali ka sa kapitbahay mo. Hindi ito yung pumatay ka ng tao. Hindi po. Ang kasalanang ito ay kinamatay ni Kristo sa krus. Ito yung uri ng kasalanang ang tao'y hindi makakalapit sa Diyos. Kasi ang tao may sarili siyang kaparaanan sa buhay. Ang problema, ang tao'y namamatay. Okay na, Brad? Di ba? Kaya sa umagang ito, sa ating kapatid po sa Ilocos, Sister Merna, salamat sa Panginoon at nakikinig ang kanyang asawa. Ang asawa niya may sakit. Kailangan ho nating maintindihan bago tayo mamatay. Masigurado natin ang ating kaluluwa sa langit. Sa anong kaparaanan, alamin natin ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sapagkat ito ho ang kapalit ng ating kamatayan sa impyerno. Kailangan po malaman natin ito. Kasi ito lamang po ang tanging paraan
para makilala ng isang tao ang Panginoong Hesukristo. Pag wala hong gospel of salvation, sorry po, wala po talaga. Kawawa po ang tao, kawawa po tayong lahat. Kaya nalaman natin ang gospel of salvation, si Kristo namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Anong klaseng kasalanan ito? Titingnan po natin. Una, dalawa po ang pakahulugan ng kasalanan ito. Una, ikaw ho ay hindi nagtatravel ng tamang daan. Pangalawa, hindi ka nagtatravel ng siguradong daan. Lagi ko pong halimbawa, si Sister Merna pupunta ng Amerika. Pero ang kanyang destinasyon saan? Sa Asia. Yan ho ang tinutukoy ho ng kasalanan diyan. Gusto mong pumunta sa Diyos, hindi ka makakarating sa Diyos. Saan ka pumunta? Sa relihiyon. Kaya dapat nating dapat nating intindihin anong kasalanan ito. Titingnan natin ang Biblia. Basahin natin sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, tinan ninyo. Ang kasalanan itong ikinamatay ni Kristo sa cross, ito yung naging sanhi na walang makakalapit sa Diyos. Kaya ang tao ho may options eh. Anong ginagawa ng tao? Gumawa ng relihiyon. Kaya hindi ka pwedeng pumunta sa Diyos. Saan ka pumunta? Sa relihiyon. Dami ng relihiyon ngayon. Next, ang kabayaran ng kasalanan ay? Ayan. Tinan po ninyo, may 3 pong klaseng kamatayan na tinutukoy. Physical, di ba yung ating katawan nagkakasakit? Lahat na tayo dito may sakit. Wala kung sinong walang sakit dito. Yan nyo, yung ating katawan ho nagkakasakit kaya tayo namamatay. Walang sakit, na aksidente, patay. Unang kamatayan, physical. Pangalawang kamatayan ho, kamatayan ng ating kaluluwa. Spiritual death. Ang ating kaluluwa pupunta sa impyerno. Pantatlo, eternal. Walang hanggang kamatayan. Ang ibig sabihin ho, habang buhay ka na sa impyerno, naghihirap, wala ka ng pag-asa. Yun po yun, ang kabayaran ng kasalanan ay, titignan natin ang dulo niyan. May binanggit dyan eh. Battery. Battery ba tayo? Patay tayo dyan. Basa. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay, sigurado kang mamamatay, sigurado kang pupunta sa impyerno. Mayroong ino-offer ang Diyos. Buhay na walang hanggan, walang bayad. Kaloob. Ibig sabihin, pag sa oras na ikay mamatay, ang kaluluwa mo pupuntang impyerno, ngayon ho, pag tinanggap mo ang kaloob, hindi na ho mapapunta sa impyerno ang iyong kaluluwa. So wala tayong relihiyon. Ang pinag-usapan natin dito, personal na relasyon kay Kristo. Na sa oras na ikay mamatay, pag tinanggap mo ang buhay na walang hanggan, walang bayad, kaloob, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Kailan ka naging anak? Pagsama sa relihiyon o pagtanggap kay Kristo? Ulitin natin, pagbasa, 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay. Alam niyo po, ang tao may 3 bahagi. Meron siyang katawan,
Okay na? Ang tao ho, may tatlong bahagi. Ha? Para, kita ba nila doon? Yes, kaya po yun. Okay, thank you. Ang tinutukoy po na sin ay ito ho ay sa atin pong mga kaluluwa. Ito. Soul and spirit. Ito po. Kasi ito, pupunta po dito ito. At pupunta rito. Ang pupunta po sa langit at pupunta sa impyerno ay yung ating kaluluwa. Ang ating katawan, saan pupunta? Sa Kampo Santo. Ang nasasaktan po sa ating katawan ay yun hong kaluluwang nasa loob. Para bagang isang bahay, ang nasasaktan yung taong nasa loob ng bahay, hindi yung bahay. Ang nasasaktan po sa ating katawan, itong nagsasalita. Ito yung sumisigaw, aray! Aray ko po! Aray ko po! Pag ito'y umalis sa iyong katawan, dalawang pupuntahan. Langit at? Now ngayon, kung hindi mo sigurado na ikaw ho ay sa langit, matik. Matik kasi impyerno. Ulitin ko, alin ang nasasaktan sa katawan? Hindi ho yung katawan, kundi yung kaluluwang nananahan. Pag ikay nasa ospital, nakaramdam ka ng hirap ng iyong sakit. Sino ba ang sumisigaw? Yung katawan o yung kaluluwa? Kaluluwa ho. Ang magsasabing, hirap na ako. Hindi ho ang katawan ang nagsasabing, hirap na ako, kung hindi yung kaluluwa. Yun ang ating pag-usapan, yun ating pag-aaralan sa umagang ito. I-secure natin yung ating kaluluwa. Kasi pag namatay ho kayo, wala nang pag-asang makaalis sa impyerno. May paraang makaiwas. Walang paraang makaalis. No, ngayon, pag naroon ka na sa impyerno, hindi ka nakikinig sa aral ng Biblia, ang iyong sinusunod ay yung relihiyon mo, ay paano ngayon yan? Kaya wala tayong relihiyon. Hindi tayo nagtuturo ng relihiyon dito. Tanong, paano ka naging anak ng Diyos? Pagtanggap kay? Paano ka naging anak? Pagtanggap kay? O, basahin natin. Paano ka naging anak? 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, katapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. O, tinanggap mo ang espiritu ng Panginoong Hesus bilang anak. Di ba mga kapatid, pag anak, mamatay mabuhay, anak pa rin? Pag ikay may relihiyon, pag namatay ka, wala ka na relihiyon. Pero pag ikay anak, pag namatay, nananatiling. Ang tanong, paano maging anak? Tanggapin nga po. Pag tinanggap mo, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Kailan ka naging anak? Tanggapin ang buhay na walang. Sino ang buhay na walang hanggan? Ang ating dakilang Diyos, ang Panginoong. Ibig sabihin, pag namatay ka, sigurado ka sa langit. Pag hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, wala kang buhay na walang hanggan. Ay, bakit tatanggapin? Kaloob. Walang? No, ngayon, anong gagawin natin para maangkin natin ang buhay na walang hanggan? Maangkin natin ang kaloob. Kailangan nating tatanggapin. Kaya nga, Sister Myrna, ako'y manalangin. Susunod sa aking panalangin, si Brother Ben. Oh, si Brother Ben, sumunod sa panalangin. Ito'y panalangin ng pagtanggap sa Panginoon para magkakaroon tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa.
tatanggapin natin. Basahin natin ang 16. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Pag tinanggap natin sa oras na ito ang Panginoong Hesus, tayo yung mga anak ng Diyos. Alam niyo sa kaso, the more na maraming witnesses, the more na matibay ang iyong kaso. Diyan, dalawa ho. Ang Holy Spirit at ang Spirit mo, nagpatotoo na ikay anak na. So tayo ho ay, Brother Ben, tayo ho'y manalangin, sumunod ka sa panalangin, ito'y panalangin ang pagtanggap natin sa Panginoon bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Dahil nung sinabi ni Pablo, tinanggap niya. Basahin natin ulit yun bago natin manalangin. 1 Corinthians 15, tinanggap niya. Saan galing? Kailangan tanggapin din natin. Basa. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap. Akin naman tinanggap. Tinanggap ni Pablo ang kaligtasan, ibinahagi sa atin. Kaya kailangan natin tanggapin. Gaya ho ni Pablo. So sa umaga nito, wala po tayong ibang solusyon para tayo magkaroon ng kaligtasan. Tanggapin natin ang Panginoon, gaya po ni Pablo. Maliban kung hindi mo tatanggapin ang Panginoon, wala kang pag-asa. Tayo yumuko, samahan niyo po ako sa panalangin sa ating dakilang Diyos, ang Panginoong Hesus. Brother Ben, sumunod ka sa panalangin, Panginoon. Narinig ko ang mensahe ng kaligtasan. Ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang baguhin ang aking sarili. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili pang maiwasan ko ang impyerno. Ngayon, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa kapatawaran, salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, salamat sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. John 1:12. Ano sinabi? Sinong tumanggap sa Kanya? Basahin natin, John 1:12. Datapot ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tingnan ninyo. Yung lahat diyan, hindi ho lahat ng tao, yung lahat diyan, lahat ng totoong tumanggap. Kaya yun po ang aming ipinapangaral dito. Hindi ho kami nangangaral ng relihiyong kamangmangan. Hindi kami nagtuturo ng relihiyon. Isa hong kalukuhan yan. Ang itinuturo namin dito, Brother Ben, kailangan magkaroon ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Na sa oras na ikay mamatay, sigurado ka sa langit. Period. Yun ho ipinapangaral namin dito. Hindi namin ho dinadala ang mga tao sa kalukuhan. Hindi ho. Isa lamang po, yan lamang po ang solusyon para magkakaroon ng kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Galing ba siya sa ospital? Oo, Pastor, hindi na daw masyadong makapagsalita. Ngayon? Parang sila sa ospital, Pastor. Pati si Berta may sakit na rin kahapon. Kasi nagbabantay na sila. Kailangan po mamatay tayo sigurado sa langit. Lahat tayo may sakit. Lahat tayo may karamdaman. Lahat tayo mamamatay. Walang taong hindi mamamatay. Kailangan bago ka mamatay, siguraduhin mo ang langit. Kasi kung hindi, kawawa ka sa impyerno. Ang impyerno po'y apoy. Apoy ho ang impyerno.
Ang pupunta doon, kaluluwa. Habang buhay, maghirap ka sa apoy. Pero pag nasigurado mo ang langit, wala akong kapangyarihan ng apoy sa atin. Ito ho ang aming pinapangaral. Ito ho lagi namin sinisigaw. Wala na hong iba. Pastor, paano niya po malalaman na sa pagtanggap niya na nasisigurado niya ang langit? Yun ho ang sinabi po ng John 1:12. Kung totoo ang iyong pagtanggap, ikaw ay anak ng Diyos talaga. Kailangan totoo ang pagtanggap mo. Kasi, alam nyo, ang pagtanggap kasi, Meron ba? siya lang kasi nakakaalam, Diyos lang kasi Ano nakakaalam. bang magiging manifestation sa buhay na? Ang manifestation, magbago talaga ang buhay. Magbago po ang buhay. Wala akong ligtas na hindi magbabago ang buhay. Tandaan ho ninyo. Pag hindi ka talaga ligtas, ay wala. Basta ang mandato natin, i-share ang gospel of salvation. Tumanggap mga tao, hindi. Basta ang karapatan natin, i-share ang kaligtasan po sa buhay po ng tao.